Ako na po yata ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Nang ako po umuwi sa bahay na lasing at bangag po sa pinagbabawal ng gamot, nagtanong po ako sa asawa ko. May pagkain ba? Wala. Ha? Kumuha po ako ng bangko. Inabot ko po yung fluorescent at ipinalo ko po sa ulo ng asawa ko. Naisipan ko po na mula nung magawa ko po sa asawa ko, gusto ko po magbago. Dumating po ang taong 2000, nawala na po ako ng trabaho. Nakapanood po ako ng programa ng Ang Dating Daan ni Brad Eli. Kasi po, gusto ko malaman kung yung aking nagawang kasalanan ay may kapatawaran po. Bagamat ako po ay lumaki sa Katoliko at naanib po ako sa El Shaddai, ay nandun pa rin po ang lahat ng aking mga bisyo. Ako na po yata ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Nang ako po umuwi sa bahay na lasing at bangag po sa pinagbabawal ng gamot, nagtanong po ako sa asawa ko. May pagkain ba? Wala. Ha? Kumuha po ako ng bangko. Inabot ko po yung fluorescent at ipinalo ko po sa ulo ng asawa ko. Naisipan ko po na mula nung magawa ko po sa asawa ko, gusto ko po magbago. Dumating po ang taong 2000, nawala na po ako ng trabaho. Nakapanood po ako ng programa ng Ang Dating Daan ni Brad Eli. Kasi po, gusto ko malaman kung yung aking nagawang kasalanan ay may kapatawaran po. Si Pablo, Pangulo siya, presidente siya ng Asosasyon ng Mga Makasalanan. Napakarami niyang ginawang kasalanan. Basahin natin yung 1:13. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, ginawa niya pala yun, wala pa siyang pananampalataya. Kaya napatawad siya. Sa tanong mo, mapapatawad ba? Mapapatawad, kapatid. Hindi man po ako personal na nakapagtanong kay Brad Eli, pero doon po sa panunood ko po, nagkaroon na rin po ng kasagutan yung mga tanong ko na pwede pa pala akong patawarin ng Panginoon Diyos kung ako lang magsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Isang araw po dumating po yung aking anak na may dala po siyang leaflet. Papasa ang dating dano, mass indoctrination. Sige na. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik. Dumating kami sa lokal, dalawa na kami ng mag-asawa. Hanggang sa mabautismuhan po ako at ganoon din po, naanib na rin po yung aking mga anak. Ang una po namin naging tungkulin sa iglesia ay yung pagiging choir. Tinanong po kami ng worker kung sino po yung gustong mag-choir. Ako naman po hindi po ako nagkatubili at kasunod ko na rin po yung aking asawa. Dumating po yung 2009, nalipat po kami ng Batangas. Choir pa din po kami. Doon po kami dumanas ng 1 linggo na kinakain namin kamuting kahoy. Ngayon po, napasing kami ng presidente namin ng lokal. Brad John, may sasabihin po ko sa inyo, huwag po kayong magagalit. Ano po yan, Brad? Napansin po kasi namin, kayo ni Sis Mel, mukha po kayong nangangayayat. Nagre-register po kami, Brad eh. Ganun. Opo. Pero hindi po makapaniwala yung aming presidente. Kinabukasan po, araw po ng Webes, sabi niya sa akin, bro, punta ka doon sa aking water station. May patitingnan ako sa idol kasi tubero nga po ako. And then pumunta naman ako doon sa water station ng kapatid. Wala naman po ako nakitang may leak kung may problema. Bro, uwi na ako. Wala naman po pala sira eh. Wait lang po, Brad John, ha? Brad John, tanggapin niyo po ito at saka ito pong pera. Brad, salamat sa Diyos, Brad. Nung umaawit na po kami doon sa may lokal po ng Humbo, hindi nga po ako nakaawit ng kumpletong awit. Gawa nung makita ko po sa ilalim ng upuan ko, meron na po itong bigas, may mga gulay.
dumating po doon sa punto na talagang napakasama po ng pakiramdam ko. Pa, ipagpaplansya ba kita ng uniforme mo? Opo ma, pagplansya mo ako. May hawaan Diyos pag nanalangan tayo sa lokal. Baka makaawit ako. Sige po. Nasabi ko, Ama, tulungan niyo po ako makaawit. Kasi ito lang po yung tanging mayahandog ko sa inyo, yung pag-awit. Hanggang sa tumutulo po yung aking luha. Dumating po sa punto na merong malamig na hangin dumampi sa aking katawan. Nung matapos po kaming manalangin, sabi ko, Ma, yung uniforme ko, isusuot ko, aawit ako. Aawat tulong ng Diyos. Yung panalangin ko, dininig niya. Dumating din po sa punto, nagpasalamat po ako sa lokal ng Biga. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong pera pabalik. Pwede po tayo mag-break, mga kapatid. Awat tulong naman ng Diyos. Maya-maya po merong man sa akin balikat na kamay na nakatigong pong ganun. Brad Jun, ito po yung bayad ko. Pasensya na po. Medyo ngayon ko lang naiabot. Salamat po sa Diyos, bro. Dahil alam ko hindi ako pinabayaan ng Panginoon Diyos. Bagamat hindi po tayo makadalo sa lokal, at sa awa at tulong naman po yung aming bahay nagagamit po sa feeding program, doon po nagluluto. And then pagka mayroong mass indoctrination po, niyayakag ko po yung aming mga kapitbahay na para makinig po sila ng doktrina. Awa at tulong naman po, nagbunga po. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagamit po yung bahay namin dahil may naanib pong kapatid. Sa kasalukuyan po, ako po ay group servant at active na choir member po. Sa pag-awit po mga kapatid, kahit hindi po kayo membro ng choir, dapat po tayo sumabay. Kasi sa pag-awit po, nakakaramdam po tayo ng kaginawaan. Unang-una po, kung kayo yung mga problema o may sakit, naniniwala ako sa pamagitan ng sabay-sabay natin pag-awit, meron pong nagagawa po yung awit. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, hindi man kayo choir, sumabay po tayo sa oras po ng pag-awit natin sa seminaryo. At higit sa lahat, magtumibay tayo sa aral na ating natutunan. Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si kapatid na Antonio Portulo Jr. at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.